Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga, umabot na sa punto na sinusumpa na ni Senator Bongo ang kanyang pamilya. Talaga nga namang siguro na-depress itong si Bongo dito nga po sa ikinasong plunder ni former Senator Antonio Trillanes. Kasi bawal talaga yan mga minamahal. Up to 4th degree ng pamilya. Bawal yan, nakalagay po talaga yan sa ating konstitusyon. So, biruin nyo pagmamayari ng tatay niya, kapatid niya, diba, mga minamahal ang nakakuha ng almost 7 billion na kontrata. Kaya nga naman well, sa panahon ni former President Duterte, talaga nga namang safe and secure itong si Bongo. Dahil yung ombudsman noon ay itong si Martires, walang ibang gawin kundi pagtakpan itong mga Duterte. So, by the way, mga minamahal, ito, narinig nyo itong talagang sinumpa na ni Bongo ang kanyang pamilya. And actually, I love former Senator Antonio Trillanes kung paano niya binigyan talaga ng malaking impact sa utak itong si Senator Bongo na hindi kita titigilan hanggat hindi ka nakukulong. Diba? Ganon yung atake ni ni Trillanes. At tingnan nyo kung gaano ka-bopuls ang naging logic ni Senator Bongo. Panoodin natin mga minamahal. Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko nga, taon-taon niyang gagawin yan. Hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng Panginoon ang aking mga kamag-anak. Hindi na titigil yan. At paulit-ulit na magiging issue niyan. Pero importante rito, magkakaroon po ako ng pagkakataon na sagutin po ito. Dahil ako mismo, hindi po ako papayag na magninegosyo po ang aking pamilya sa gobyerno, at hindi po ako bibigay ng pabor sa kanila. Hindi lang natin mapigilan kung sino sa ating mga kamag-anak ang magninegosyo. As long as wala akong ginawa na bigyan sila ng pabor at hindi po ako nakinabang at hindi ko po ginamit ang aking posisyon para mabigyan po ng pabor ang aking pamilya. Ginamit ko lang po ang aking... Diba? Nakakatawa yung logic ni Senator Bongo. As long as hindi naman ako yung nakinabang. Pero yung puto kasi dito, tatay mo at kapatid mo ang may-ari ng construction firm. Kaya talagang hindi ka titigilan ni Bongo, ay ni former Senator Antonio Trillanes, hanggat hindi ka nakukulong. Yun yung totoo dyan. Hindi talaga siya titigil sa'yo hanggat hindi ka nakukulong. Yun. Kahit isumpa mo yung pamilya mo, kahit sabihin mo na kunin na sila ni Lord, diba, hindi ka titigilan ni Trillanes hanggat hindi nakukuha ng mamamayang Pilipino ang justice. Kasi can you imagine, mga minamahal, si Trillanes ang sinampalang nilang kaso sa kanya, libel lang, mga cyber libel. Yun lang. And sa almost 30 or 20 cases, lahat yon ng iba doon dismiss. Konti na lang yung inaareglo, inasikaso ni Trillanes. Samantalang kayo, yung kanyang kinaso, mga mabibigat, plunder, graft. Diba kasi hindi nyo nakitaan si Trillanes na meron siyang kinurap sa panahon noong siya ay naging senador. So, ang ginawa ninyo, gusto nyo nga yung amnesty niya diba? Pero hindi nyo nagawa. Diba? So, ngayon, sige, tuloy pa natin. Posisyon sa pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagtulong po sa ating mga kababayang Pilipino. Malinis po ang aking konsensya mula noon hanggang ngayon. Hindi, sa totoo lang po, ito titigil si Trillanes. Okay. Narinig ninyo? Uy, pero si Sara Duterte, nilaglag ka. Kasi ang sabi ni Sara Duterte, he's an ally of my father. And hindi ako kasabot dyan kung ano man yung meron dyan. Kasi kung talagang mahal ka ni VP Sara Duterte, pwede niya namang sabihin, hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ni Bongo. Di ba pwede niyang sabihin ganun, mga minamahal, pero hindi niya sinabi. Di ba? Talagang lumayo pa siya sa'yo mismo. Dinistance niya yung kanyang sarili sa'yo. Bakit?
'Diba? Kasi ayaw niyang ma-involve sa di umano'y korupsyon na ginawa ninyo. Ngayon, ito yung response ni Trillanes, mga minamahal. Panoorin natin. Alright. Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito, tatay ito at kapatid. At hindi pwede niyang, hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya mapipiling kamag-anak niya. Kasi hindi ito basta-basta kamag-anak. Kapatid at tatay ito. Bawal po ito. Di ba? Hindi mo pwede. Diba? Mga minama. Diba? Iyak malala itong si ano, no? Iyak malala itong si ano, si Bongo. Diba? Biruin nyo, si Trillanes lang pala ang huling halak. Nasa kay Trillanes lang rin pala ang huling halakhak, mga minamahal, diba? So, by the way, anyway, diba? Sabi ko naman sa inyo, ganyan yung logic ng mga DDS. At hindi na rin to bago kasi kay yung magdi-deny sila, ganyan-ganyan. Hindi na yan bago. Diba? So, ngayon, pag-usapan natin, pangalawang topic, itong DDS logic. Oo. Pag-usapan natin yung mga logic ng mga DDS na ang hilig magbintang, ang hilig mag-segue ng issue. Katulad ni Bongo. Ano yung sabi ni Bongo? Kung pwede lang daw na, tawag dito, kung pwede lang daw piliin yung pamilya, pipiliin niya daw. Yun yung sabi niya, mga minamahal. Now, anyway, pag-usapan natin yung DDS logic. Kasi, diba? Alam naman ninyo, itong si House Speaker Martin Romualdez, wala namang perma, pero ang gusto nilang mangyari, isama sa kaso. Pero yung mga may perma, biglang naging invisible. And guess what? Ang target nila, itong si House Speaker Martin Romualdez. Yan yung pag-uusapan natin ngayon, kung paano mahilig manisi ang mga DDS. Alright, sige. Ngayon, pag-usapan natin to. Pero teka lang, bakit si Congressman Martin Romualdez ang kanilang tinatarget? Hindi naman to miyembro ng BICAM, diba? At wala naman siyang perma sa final report. Bakit siya yung tinatarget ng mga senador na katulad ni Senator Bongo, 'di ba? 'Di ba yung mga senador ng mga DDS? Bakit siya lang yung tinatarget? Samantalang yung mga senador na mismong lumagda sa dokumento, abay parang biglang nawala ang radar, 'di ba? Ano, selective din ba up to this moment yung justice sa bansang Pilipinas? Kaya nga kailangan natin ng ICC eh. Kasi yung ICC, buti pa may care sa bansang Pilipinas, yung mga senador wala. Diba? Kaya balikan natin yung mga nangyari. Isa sa mga nag-file ng reklamo laban sa di umano'y anomalya kuno dito sa Bicameral Conference Committee sa 2025 budget ay itong si Pantaleon Alvarez. Oo, yung langaw na, diba, nagpagawa ng bahay sa kanyang chabet. Diba? Di umano. Napilit bumabalik sa paligid ng mga Duterte kahit itinapon na nila noon. Alam niyo itong pangit kay Pantaleon Alvarez. Sino ka na nga? Balik pa ng balik, parang bobo. Diba? Pero ito yung twist. Kasi, siya rin yung nagbulgar. Diba, mga minamahal? Yung anak niya, nagbulgar na may mansion daw. Diba? May mga questionable funds daw. At may mga pondo daw ng gobyerno na ginamit sa personal na relasyon ni Pantaleon Alvarez sa kanyang shobet. Diba? Pero imbis na kasuhan, mga minamahal, itong si Pantaleon Alvarez noon, hindi ginawa ni former President Duterte. Tapos ngayon, kung titingnan natin sa panibagong speaker na si Speaker Martin Romualdez, kahit wala namang perma, hindi naman kasama doon, bakit sinasama ninyo sa kaso? Ang tataas ng double standard ninyo. So, according dito sa documents, mga minamahal, sa mismong BICAM meeting, nagpalobo ang DPWH, 'di ba? Mga minamahal ng budget. So ang mga lumagda ay itong si Escudero, BICAM chair, si Jingo Estrada, si Win Gatchalian, Cynthia Villar at Grace Po. Sila yung mga opisyal na pumirma sa final version ng budget. Pero ang reklamo ng mga DDS, ang
hindi pumirma. Oo, itong si Speaker Martin Romualdez, bakit yung nirereklamo ang isang taong hindi nga pumirma, di ba? Bakit yung sinasama itong si Speaker, former Speaker I mean, dyan sa issue ninyo, hindi nga siya lumagda dyan. Ganyan ba yung logic ng mga DDS? Sobrang selective. Di ba? Ngayon, pag-usapan natin yung main player na itong si Quezon. Ngayon, tingnan natin kung sino talaga ang nasa sentro ng lahat. O, di ba, walang iba kundi itong si Chis Escudero. And mismo sa Bicam chair na tawag dito, nagmaniobra ng 142 billion na ibinalik sa DPWH project at habang yung 74 billion sa PhilHealth na kinuha, tapos yung 10 billion para sa education na nawala, hindi nyo kino-call out? Ang selective nyo naman. Pero bakit hindi siya yung unang tinutukoy ng mga DDS? Itong si Quezon. Dahil ba kailangan nila yan sa Senado? Tanong lang. Dahil ba kalyado siya ng mga taong nagpaplanong bumalik sa kapangyarihan, gagaya ni Sara Duterte, kaya wala silang reklamo? Dito kay Chis Escudero? Kaya mga kababayan, kapag kalaban nila, wala silang only way talaga dito, kundi sirain na lang. Diba, instead na tapatan ng credibility, kasi tingnan nyo, si Martin Romualdez nagsasubmit ng SALN, walang kaso sa ombudsman, walang kaso sa kung saan. Talagang mga peneke, yung kay Gutesa, nako, tingnan niyo yung ni Gutesa, yung niya, yung affidavit niya, hindi nga daw pinirmahan ng lawyer na sinasabi nila diba? So, puro lang aligasyon. Diba? Mga minamahal, samantalang si Sara Duterte, makikita natin sa article of impeachment, in-archive lang yun, pero hindi pa malinis ang kanyang pangalan. So, kung talagang anti-corruption sila, diba, bakit hindi nila kasuhan na sarili nilang mga kampo? Unahin nila si Pantaleon Alvarez na binisto mismo, diba, ng kanyang anak, diba, na merong mansyon at pondo galing sa DPWH. Si Pulong, na merong 51 billion na infrastructure na hanggang ngayon hindi natin makita at walang malinaw na accounting. Si Sara Duterte na sobrang daming ghost employees, ghost scholars, questionable spending sa DepEd. Bakit hindi yan yung kino-call out nila? Bakit ang kanilang inaatake ay walang iba kundi si Martin Romualdez? Diba selective na mga DDS? Kupal niya Pero kay Romualdez, kahit walang perma, wala ngang sala yan, mga minamahal, sumusunod pa nga sa proseso, umattend pa nga sa ICI, lahat ng hiningi sa kanya, binigay niya, tapos galit na galit pa din kayo, sinisisi pa din ninyo na parang tila baga pumatay siya ng tao kahit hindi naman. Diba? Ayan kayo sobrang selective ninyo nakakatawa So malinaw, yung double standard nila, sobrang linaw ng kanilang double standard. Diba mga minamahal, hindi yung pinag-uusapan dito, justice. Ang gusto nilang pag-usapan dito, ipitin si Romualdez, yun yung totoo dyan. Harap-harapan na nga nilang kinukupal, mga minamahal, itong si Romualdez. Pero hinaharap ni Romualdez lahat. Yung ICI, pinupuntahan niya. Bakit? Kasi gusto niya malinis ang kanyang pangalan na sinira ng mga DDS sa pamamagitan ng facts. And yun yung totoo dyan. Diba? Nakakaloka sa pagsasampalin ng mga punyetang to. Mga jutang ng Genemis kayo. Mga bisep. Nakakapikon. Alright. So, kayo mga minamahal, ano yung masasabi ninyo? Yeah. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.